Shalom Aleichem mga kapatid, Shalom Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang unang araw ng Biyernes ng Kwaresma. Sa ating mga Katoliko ay we are required to abstain from meat. And then may mga Station of the Cross ngayon. Pwede tayo makiisa. Ayan. And then, sa araw nito, as we will start, since na alas 6 na, let's pray the Angelus. And in the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore, we beseech you, Lord, the grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Lord, the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We entrust you also, Lord, this morning, as we do this broadcast, as we do this ministry. Bless us, protect us, cover us with your most precious blood, and bless all our loved ones, all our possessions, and those people around us, and those people will join. Speak to us through your word, Lord, that let your word and our hearts be like fertile soil, that the seed that you will sown to us will grow and bear good fruits, and it will have a good harvest. And we are also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. We ask and raise to you, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Shalom, my dear brothers and sisters. Okay. So the Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Matthew chapter 9, verses 14 to 15. Glory to you, Lord. Then the disciples of John approached him and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Again. So, patungkol sa fasting, ang Ebanghelyo, at noong Ash Wednesday ay tinalakay din ito or binanggit din ito ng Panginoon patungkol sa pag-ayuno or fasting noong Miyerkules. And then ngayon ay nagtanong ang mga Paraseyo at ang mga alagad ni Juan or ang mga tagasunod ni Juan, bakit sila daw ay malimit na nag-ayuno, pero ang mga alagad ng Panginoon sa Kristo ay hindi. So ang sagot sa kanila ng Panginoon is
Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The day will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. Yan, mga kapatid. So, ayan yung sagot ng Panginoon Kristo. So, ang mga Pariseo kasi at mga eskriba, ayan ay ang pinaka-purpose naman ng pag-aayuno ay kalimitan kung titingnan natin ang mga eskriba, kaya sila nag-ayuno kasi ito'y ginagawa nila na parang ng bandang uli, parang ginagawa nila na parang public show, mga kapatid. Kasi kapag mag-ayuno sila, kitang-kita sila ng tao. Mahalata noon, kapag mag-ayuno ka, mahalata na nag-ayuno ka kasi nakadamit ka ng sako, may abo yung ulo mo, and then ang iba ay nagkukuhan sa sa lupa. Yan, mga kapatid. Thank you, baby ko, sa rose. So titingnan natin. So yung pag-aayuno nila is parang parang hypocrisy kasi ipinapakita sa mga tao. Pero kung titingnan natin, babalikan natin yung sinabi noong Ash Wednesday, binasa doon sa Matthew chapter 6, na ang pag-aayuno ay dapat hindi na katulad ng dati. Ang pag-aayuno, kailangan nakaayos ka ng damit, maayos yung buhok mo, maayos yung mukha mo, para hindi malaman ng iba na nag-aayuno ka. And then kung babalikan natin yung mga ang reason kung bakit nag-aayuno yung mga tao ay bilang pagtanda ng pagdadalamhati. Okay? Puntahan natin sa Isaiah 58, mga kapatid. So dito sa Isaiah 58, na nadidisalign na yung kanilang paraan ng kanilang pag-aayuno, hindi na sa tama. So ang pag-aayuno is parang ito yung pagmumorn, di ba? Pagmumorn ng sa kasalanan bilang tanda na ikaw ay totoong nagsisisi sa iyong kasalanan. So kung babalikan natin, sige, ang unahin mo natin, balikan natin yung aklat ni Jonah, di ba? Sa aklat ni Jonah, makikita natin doon na nung nag-preach si Jonah sa Nineveh, ay sinabi niya after 40 days, gugunawin ang Nineveh. So, okay, sabi dito, siya pumasok sa lungsod, Jonah chapter 3 verse 4 to the following verses. Maghapong paglalakad, malakas niyang pinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon at sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, what's that? Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So yun yung pag-aayuno, yun yung isa sa intention ng pag-aayuno, tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So you are having a remorse na lulungkot ka kung bakit mo nagawa yun. So, yun yung tanda ng kanilang pag-aayuno. Verse 6 ng babalitaan, ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono at tagubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga Nineveh, ito'y utos ng hari na kanyang mga pinuno, walang kakain, isa man, wala ring inom, maging tao, hayop, lahat ng tao, hayop, magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos, ang bawat ay pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. So, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineveh. So, yun yung isa sa purpose ng pag-aayuno is pagpapakita ng tanda at lubos na pagsisisi. Pakumbabaan kasi magdadamit ka ng sako, maglalagay ka ng abo. Umupo sila sa abo.
Maglalagay ka ng abo sa ulo, mga kapatid. So yun. Pero kung titingnan natin, pag dating ng panahon, ang pag-aayuno ay para bagang ginawa na nilang pagmamalaki na nag-aayuno sila. Samantala yung pag-aayuno, mga kapatid, ay designated lang sa certain period of time sa panahon nila. Yan. Parang ginawa na nilang kaipambabawan, pagmamalaki, mga kapatid. Pero pagdating ng Panginoon Kristo, kung babalikan natin sa Matthew chapter 6, na sinasabi niya, dapat ang pag-aayuno ay ang purpose hindi dapat ipinagmamalaki. Di ba? Dapat ginagawa ito ng taimtim at matahimik na hindi alam ng iba. Dapat maayos kaya hindi nila mahalata. Kaya nga kung pupuntahan natin yung, sabi ko nga sa inyo kanina, nadidisalign na yung uri ng pag-aayuno nila. Yan. At ang proper na pag-aayuno ay sinasabi nga dito ng Panginoon, at sa Isaiah chapter 58. Ang title dito, kung babasahin natin sa magandang balita Biblia, ang tumpak na pag-aayuno, sabi niya. Sinabi ni Yahweh, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap. Sinusundan-sundan parang natutuwang kalooban ko ay kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Waray natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Yan, ito na, mga kapatid. Ang sagot ni Yahweh, yan sariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Yan, nagkaroon na ng mga personal interest. Okay? Habang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, yon, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Yon, naging nonsense na. Sa inyong pag-aayuno, pinahirapan ninyo ang inyong sarili. Yan. Yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdadamit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo nasisiyahan ako riyan? Ayan. Ito ang gusto kong gawin ninyo. Yan. Ito, mga kapatid. Kasi we are also required by the church to have a fasting, abstinence and fasting. Lalo na ngayong Friday. Every Friday, so bland sa atin sa Catholic Church, we are supposed to have fasting and abstinence from meat, eating of meat. Yan, mga kapatid. Ang fasting natin noong Wednesday at saka sa Good Friday. So, hindi na natin ginagaya yung pagpapasting ng mga Hudyo. Sinimplify na ng simbahan ang fasting natin, hindi na natin ginaya yun. May karapatan naman ang simbahan na gawin yun kasi because of the authority given by the Lord to the church. Matthew chapter 16 verse 19 and then Matthew chapter 18 verse 22, mga kapatid. Sige, ito. Sa verse 6, Isaiah 58 verse 6, ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulod kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, iligtas kayo at ingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo pag kayo tumawag at ako'y tutugon agad kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin.
at ang masamang salita'y iwasan. Kung ang nagugutom ay pakanin ninyo, tutulungan ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Akong si Yahweh ang sa inyo laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo ay aking bibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad na sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di mawala ng agos ng tubig. So you see? So, sinabi ng Panginoon yung hindi na dapat nararapat sa isang nag-aayuno at yung tama at tumpak na pag-aayuno. Tigilan yung pang-api, nagbibigay tayo doon, tumutulong tayo sa nangangailangan. Itong part na ito mga kapatid ay naulit ito, di ba? Kung titingnan natin sa Matthew 25. Matthew 25:31 to 46. Di ba? Kaya nga we in the Catholic Church, meron tayong tinatawag na especially yung Ash Wednesday, may second collection for Hapag-asa. Ang Hapag-asa is sponsored by the Pundo ng Pinoy, mga kapatid. Ang Pundo ng Pinoy ay marami po silang mga recipient, marami silang activity. So yung Hapag-asa na yun is, ito yun, yung sinasabi sa Isaiah 58 na inulit siya kung titingnan natin doon sa Matthew 25:31 to 46, mga kapatid. Di ba nalagay doon sa Matthew 25:31 to 46? Sabi ng Panginoon doon, sa Judgment Day, sa paghatol at paghukom na sinasabi doon sa Matthew 5:31 to 46 na hatiin or pagbukod-bukurin ng Panginoon ang mga kambing at mga tupa. Ang mga tupa ay yaong mga matutuwid na sa kanan at ang mga kambing, yung mga suwail ay nasa kaliwa. Then, sasabihin ng Panginoon, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, mapasa inyo ang kaharian na inihanda sa inyo ng Diyos noon pa mang una, sabi niya. Sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinangkain, nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan. Di ba? Enumerate niya roon. Kaya nga meron tayo tinatawag na 7 corporal works of mercy, mga kapatid. Nagtanong yung mga tao na hindi nila alam na yung sa kanilang paggawa ng mabuti, there are no other intentions but to help. Hindi nila alam. Sabi niya, saan Panginoon? Saan ka namin nakita na nagutom? Saan ka namin nakita na nauhaw? Saan ka namin nakita na walang damit? Saan ka namin nakita na nagkasakit? Saan ka namin nakita na nakulong? Ano sagot ng Panginoon sa verse 40? Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kaya nga itong Lent na ito, yung pag-abstain natin, ay ang magiging makabuluhan lang at magiging totoo na sa ating pag-abstain is aalisin natin yung sinasabi nga doon kanina sa Isaiah 58, yung pang-aapi natin, pagsasalita ng masama sa kapwa, pang-aabuso, magiging kalugod-lugod lamang yung abstinence natin ngayon. Yung pag-fasting natin, lalo na sa darating na Good Friday. Kapag tutulong tayo sa mga nangangailangan, yun yung pinaka-essence nun. Hindi na tayo katulad nung sa kanila kasi alam nyo bakit, mga kapatid? Kung titingnan natin wala nang katulad nung dati na fasting na mag-fasting ka ng ganun katagal. Kasi sa atin, hindi na ganun, mga kapatid. Kasi yun sa kanila, tandaan nilang kanilang pagsisisi. Sa atin, meron na kasi tayong sakramento ng pakikipagkasundo, a sacrament of reconciliation. Di ba? Meron tayong sacrament of reconciliation. Hindi mo na kailangan ipangalandakan doon na tawag nito. Andun ka sa plaza, andun ka sa gilid ng kalsada, maglagalagay ka ng abo sa ulo, magdadamit ka ng sako. Of course, inumpisa natin yung Kwaresma natin by paglalagay ng abo sa ulo. Di ba? So, yun naman ay, yun yung kinuha ng simbahan, yun yung in-approve ng simbahan. Kasi ang simbahan naman may authority at saka biblical naman yun. Nakalagay naman yun sa Biblia. And then kung ano yung ipahintulot ng simbahan, ay ipapahintulot sa langit.
Matthew chapter 16, verse 19. And then Matthew chapter 18, verse 18. And then, sinasabi rin yan dun sa Luke chapter 10, verse 16, mga kapatid. Yan. Na kung nakikinig ka, sabi ng Panginoon sa mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Or tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. At tumatanggap sa nagsugo sa akin. So yun yung authority given in the church. Kaya nga hindi na natin katulad ng dati ng mga Hudyo kapag mag-fasting sila, ganun yung kanilang ginagawa sa atin. We don't need to do so. Kasi meron tayong sacrament of reconciliation. O punta ka lang sa sacrament of reconciliation, tapos sabihin ng pare, sige, this is your penance. Ganito gawin mo. Kung sasabihin ng pare, okay, mag-fasting ka. Then mag-fasting ka, pero hindi na ginagawa ng mga pare yun. Utusan ka lang niya, you have to pray like this prayer. Bibigyan ka lang nila ng payo, then pray this prayer. Yun lang. Kasi sinasabi naman sa Psalm 103, ang parusa ng Diyos ay hindi katumbas sa ating pagsuway. Yan mga kapatid. Yan. Nandun sa Psalm 103, basahin nyo. Assignment nyo. Diba? Kaya nga nagtanong sila bakit ang mga alagad ay hindi nag-ayuno. At sila ay nag-ayuno malimit. Ang sagot ng Panginoon, makapag-ayuno ba ang mga guest kapag kasama pa nila ang bridegroom? So, ibig sabihin mga kapatid, sa personal na pananaw, kung titingnan natin, kailan ba umalis ang bridegroom? Of course, bumalik na ang Panginoon Kristo sa langit, mga kapatid. Bumalik na siya sa langit. Lumuklok na siya sa kanan ng Ama. Di ba? Pero, ang sinasabi doon sa Matthew chapter 28, verse 20, I will be with you till the end of time. So, kailan na panahon tayo umaalis ang Panginoon? Actually, hindi umaalis ang Panginoon sa atin. Tayo yung tumatalikod sa Kanya. Di ba? Every time that we commit a sin, tayo yung umaalis sa Kanya actually. Hindi siya yung umaalis sa atin. Mga kapatid, every time na nagkakasala tayo is tumatalikod tayo sa Panginoon. Ha? Mga kapatid? So, ibig sabihin, maybe, kung titignan natin, sabi niya, makapag-ayuno ba ang mga invited na guest kapag kasama pa nila ang lalaking kinasal? So, of course, hindi. Mag-ayuno lamang sila. May darating ang araw na mag-ayuno sila kapag kapag hindi na nila kasama ang lalaking kinakasal. Ngayon, kung titingnan natin ang pangako ng Panginoong Kristo, kung you are always in the presence of God, ibig sabihin, there is no chance, there is no need to fast. Mga kapatid, kasi nung umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, nangako siya, I will be with you till the end of time. Saan lang yung panahon na kung saan tila nawawala, tila umaalis ang Panginoon, or tila iniiwan tayo ng Panginoon? Kailan? Actually, hindi nga niya tayo iniiwan. Di ba? Sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Tama ba? Kung titingnan natin. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Puntahan nga natin doon kung tama ba yung recollection ko. Okay. 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 Hindi. And then, sinabi ng Panginoon na, I will be with you till the end of time. Matthew 28:20. So therefore, hindi tayo iniiwan ng Panginoon.
Pero may mga pagkakataon na tayo yung umiiwan sa Kanya. Bakit? Every time gumawa tayo ng pagkakasala, iniiwan natin ang Panginoon, tinatalikdan ng Panginoon. Okay, na. Hanapin ko muna mga kapatid. Okay. So, pinangakuan tayo ng Panginoon. Okay. Okay. Sa Hebrew chapter 13 verse 5, mga kapatid, ito pala sa Hebrew 13 verse 5. Sa Hebrew chapter 13 verse 5, ito sinasabi. At ito'y sumusuporta din sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong magbukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So you see, plus yung sinasabi niya sa Matthew 28 verse 20, I will be with you till the end of time. So there is walang pagkataon na iniwan tayo ng Panginoon. Siya lang yung iniiwan natin. Sa panahon na tuwing nagkakasala tayo, itinatalikdan natin ng Panginoon. Sa panahon na tayo'y nalulungkot dahil sa pagtalikod natin sa Kanya, maybe that is the time that we need to fast. At yung pinakatamang fasting na sinabi is andun nakalagay sa Isaiah 58. Hindi na natin ginagawa yung katulad ng ipakita mo, magdadamit ka ng sako, maglalagay ka ng abo, higa ka sa lupa. Di ba? Tapos nag-set na ng guidelines ang Panginoon doon sa Matthew chapter 6 na kapag mag-ayuno ka, hindi mo na kailangan na dapat naligo ka, maayos yung mukha mo na hindi malata ng iba, mga kapatid. Chela makaraig. Whatever concern it is, mga kapatid, abutin naman ng Panginoon yan. Si Prince. Okay. Okay. So, matanggal na po ang galit ni Jella, makaraig sa puso. Abutin naman siya ng Panginoon at ang pinakamarapat dyan is mag-usap po kayo. And then, puso sa puso na usapan. So yung mga kapatid, ibig sabihin there is no chance para sa atin ng mga Kristiyano. It's not katulad na ng mga Hudyo. Yun yung hindi na katulad ng mga Hudyo. Na kapag nagkasala ka, ay magpakita ka ng tanda ng iyong pagsisisi, is mag-ayuno ka, maglagay ka ng damit magdamit ka ng sako. Hindi na katulad doon sa atin kasi meron tayong sakramento. Meron ng Sacrament of Reconciliation ang simbahan. Yung Sacrament of Reconciliation. Meron ng yung sakramento na yan. Kapag sa tingin mo ay napalayo ka na sa Panginoon at ramdam mo na para bagang ang layo niya sa iyo. Actually, ikaw lumayo nga. Sabi ko sa inyo, tayo yung lumalayo sa Panginoon. He is with us. Kasama niya tayo. Yun yung sa pangako, Hebrew 13 verse 5 at saka Matthew 28:20. So, kung sa tingin natin, naramdaman natin yung ganun, ang gagawin natin is pupunta sa Sacrament of Reconciliation, go to confession, mga kapatid. Yun lang yan. And then, that is the time also, or maybe also for you to fast. Mag-ayuno ka. And then, devote yourself in prayer. Huwag mo naman huwag mo naman pagsabayin yung purpose mo na, mag-ayuno ako kasi parang at the same time, diet na to. Dapat isa yung layunin mo, i-purify mo yung intentions mo. Hindi ka nag-ayuno para sa diet. Kundi
mag-aayuno ka para while you are having a fasting, nagninilay ka. Hindi yung mayroon ka pang ibang activity, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nananalangin ka. Yan yung pagkakataon ng pananalangin. Pero ang magiging pattern natin sa ating pag-ayuno, yun yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 at yung sinasabi sa Isaiah 58. Kasi hindi naman pwede na nag-ayuno ka pero yung kawalang katarungan ay ginagawa mo pa rin. Nonsense yung ginagawa mong pag-ayuno. Di ba? So, ang pagpapakita ng totoong pag-ayuno is yung tinatawag na metanoia, pagbabagong buhay. Yan yung totoong pagpapakita ng tanda ng pagsisisi. Yung pagbabalik loob. Ano ang magiging example natin sa New Testament? Ano yung pinaka-example ng pagbabalik loob? Yun yung prodigal son. Di ba yung prodigal son? Basahin niyo sa Luke chapter 16. Di ba? Ang kanyang ginawa is, nag-isip na siya, sabi niya, babalik ako sa ama. Sabi niya, babalik ako sa ama. Mabuti pa yung mga katulong doon ay hindi nagkukulang sa anuman. Kasi samantalang ako dito ay nagugutom. Yes, yan, Brother June. Yung Sacrament of Reconciliation, yung pakikipagkasundo sa Diyos. Yan yung sinasabi nga ni San Pablo, di ba, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Anong sabi dito? I am ambassadors of Christ through me. Be reconciled to God. Anong sabi dito? Tingnan natin sa Tagalog, sa English. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. So we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you, in behalf of Christ, be reconciled to God. Yan. So yung paraan natin ng ating pagkikipagkasundo sa Diyos at pagpapakumbaba sa Diyos is sa paraan ng pakikipagkasundo sa Kanya through His minister. Kaya sinasabi nga dito ni San Pablo, di ba? Kaya nga, isa yan sa mga basis ng confession. Ano sabi dito? Ay, mystery of faith. Brother June. Opo, Brother June. Ito sabi dito sa mga kapatid, sa Tagalog, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Okay. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo, sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. So you see? Yan, yun yung biblical basis ng confession. Huwag kang maniwala doon sa mga nagtuturo sa iyo ng mga protestante na hindi na kailangan kumpisal. Samantala, andito sa Biblia ang linaw, mga kapatid. Plus yung sinasabi sa John chapter 20, verse 21 to 23. Di ba ano sinasabi doon? Ang patawarin ninyo dito sa lupa ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kung mag-direct confession ka sa Diyos, narinig mo ba yung declaration niya? O sige, pinatawad na kita. Narinig mo ba yun? Di ba hindi? Okay, isa pa. Kung bakit natin bakit tayo magkukumpisal? Bilang tanda ng ating pakipagkasundo sa Diyos, pagbabalik loob sa Kanya. So we need to go to confession. Okay. Diba? Isa pa sa mga biblical reason ng confession. So, yun na lang mga kapatid. It will take humility. It will take humility na magkumpisal, ba? Diba? Nakakahiya. Pero mo, sasabihin mo yung kasalanan mo. Okay. Dito sa 2 Samuel, mga kapatid. 2 Samuel chapter 12. Di ba nung nagkasala si Haring David? Anong sinasabi doon? 2 Samuel chapter 12. Dito yung part na ito na kung saan ay sinabi ni Nathan,
Sa 2 Samuel 12 verse 7, sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang nagkwento dito si Nathan, sinugo ni Yahweh kay David, si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaking mayaman, ang isa mayaman, ang isa ay dukha, maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantala ang dukha ay may isa lamang, mamunting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinainom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin. Ang mayamang nabanggit, sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Narinig tayo ni Yahweh, ang taong iyo'y dapat mamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Verse 7, sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh ng Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari ng Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan ni na Israel at Huda. At maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, pinapatay mo ang Hitiyong iyon sa mga Amonita upang makuha ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon, at ako'y tinakwil mo. Tandaan mong laging may mamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan nila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, kaya't hayag kitang parusahan at makikita ng buong Israel. Sa verse 13, sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Then, nirecite niya yung miserere niya, yung sa Psalm 51 kay King David yun. Tingnan niyo, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko yun ang pawiin. Di ba? Ito yung sinasabi sa Psalm 51, have mercy on me, O God. And then, alam nyo, then after that, sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamatay. Gayon may, yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamatay. Nakita niyo mga kapatid? Sa Old Testament pa lang, dito linaw, humingi ng kapatawaran si King David, nirecite niya yung miserere niya sa Psalm 51. Have mercy on me, O God. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, ang ayon sa iyong kalooban, sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko, iyon ang pawiin. Ano sinasabi nito? Psalm 51. Ito yung binanggit niya, nirecite niya before Nathan. Ano narinig natin? Sino nag-declare sa kanya ng kapatawaran? Sino nag-declare sa kanya ng kapatawaran? Si Propeta Nathan. Diyos ba si Propeta Nathan? No. Pero katulad ng mga pari natin, binigyan siya ng authority. Ganon din ang mga pari natin, binigyan ng authority. You don't need na ipakita mo yung, of course, pagkatapos mo magkumpisal, ipakita, mag-ayuna ka, or prior ka magkumpisal, mag-ayuna ka, bilang tanda ng yung kalungkutan na nasaktan mong Diyos. And then, punta ka sa Sacrament of Reconciliation para makumpleto yung totoo mong pakikipagkasundo sa Diyos. Hindi mo na kailangang gayahin yung mga taga-Nineveh. Antindi ng paraan nila, di ba? Pati mga hayop, hindi nila pinakain. Yung gawin mo lang. You'll go to confession with a sincere heart.
Dito sa 2 Samuel chapter 12, ang nag-declare sa kanya ng kapatawaran ay si Nathan. Ang linaw, mga kapatid, sinabi ni David kay Nathan, tunay nga ako nagkasala kay Yahweh. Yung sa Psalm 51, after that, he recited the Psalm 51. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamatay. So you see, mga kapatid, sa Nathan, pinatatawad ka na niya. Si Nathan ang nagsabi. Di ba? Sa absolution, sa pagbibigay ng absolution ng pare, hindi naman, ano ang sinasabi niya? I absolved you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun ang sabihin ng pare, hindi naman niya sasabihin niya, I absolved you in my name. Di ba? I absolved you. Di ba? Hindi niya man sinabi niya sa pangalan ng pare. Yun yung authority ibinigay sa kanila ng Panginoon sa John chapter 20 verses 21 to 23. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So you see? That is why, huwag kayong makinig doon sa mga kapatid natin, mga protestante, hindi na kailangan, pwede naman mag-direct kay God. Ito sinasabi ng banal na kasulatan Sa James chapter 5, sabi niya, confess your sins to one another. Ipagtapat ninyo. Since na siguro in the very early, sa panahon ng unang siglo, mga kapatid, talagang kinukumpisal nila sa kanilang kapwa yung kanilang mga kasalanan. Sinasabi nila, kaso lang, sa panahon ngayon na ang tindi ng marites, kung umiiral yung ganun, yari ka. Wala silang tinatawag na seal of secrecy. Ang mga pare, may tinatawag silang seal, parang selyo ng secrecy. Na kapag ikwento nila yung kasalanan mo sa iba, pinangalanan ka nila, at kinuwento nila kung ano yung kasalanan mo, they can be excommunicated. Sa pare ka na lang magkukumpisal. Kasi meron tinatawag na seal of secrecy. At kung patawarin ka nila sa iyong mga kasalanan, ay talagang ma-assure mo na pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kasi yun yung pangako ng banal na kasulatan. John chapter 20, verse 21 to 23. At yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, I am ambassadors of Christ. Na parang ang Diyos ang namamanik sa iyo, makipagkasundo kayo, sa pamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. So you see? Through me, be reconciled to God. Sabi ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, mga kapatid. At kung titingnan nyo rin, dagdag na pa natin, noong ang mga tao ay magpabautismo kay Juan, ano yung una nilang ginawa? Ipinahayag din nila ang kanilang kasalanan. Ang pagpapahayag nila ay talagang publicly. Bago sila bautismuhan. Kasi pahayag Hindi pwede, nagkasala ako, na ibulong mo lang sa sarili mo. They publicly confess it before they were baptized by John. Yun mga kapatid. Kaya wag kayong maniwala doon sa mga kapatid natin na hindi mo nga alam kung kailan lang lumutang yung sakta nila, 10 years ago or 20 years ago, tapos sasabihin nila ganun na wag na kayong magkumpisal sa pare. Kaya nga, isang beses merong doon sa parokya namin, nagkwento sa akin, nagsumbong sa akin yung isang kasama na ng kuya doon, na ngayon na nagtatrabaho na sa office. Meron daw doon na isang lalaki, sabi niya, Katoliko daw siya. Pero sinabihan niya yung mga bata, sabi niya, wag na kayo magkumpisal sa pare. Sabing ganun, tapos sasabihin niya, Katoliko siya. Hindi yun Katoliko. Mga kapatid, ang linaw ng sinasabi ng banal na kasulatan. Sige, kontrahin nyo yan. Kontrahin nyo ng mga nagsasabi na hindi na kailangan magkumpisal. Hindi niya talaga alam yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ayan mga kapatid. So yun sa atin, yung paraan natin na walang chance. Sabi niya, kapag wala nang ang lalaking kakasal, saka pa lamang mag-ayon. So kung titingnan natin, walang panahon na maaring iniwan tayo ng Panginoon. Kasi nung umakyat sa langit, yung nasabi ko sa inyo, nangako siya, Hebrew 13 verse 5, at saka yung sinasabi sa Matthew 28 verse 20, sabi niya,
I will be with you till the end of time. And then, saan at yung itong ginagawa natin ngayon sa panahon ng Kwaresma or sa lalo na sa Good Friday, talagang magpapasting tayo. Kasi yung sa ginugunita natin yung dahilan sa kasalanan natin, humiwalay tayo sa Diyos. Di ba? Kaya nga nung magtatatakip ng hapon na, di ba? Dumilim ang buong kalangitan. Yun yung panahon na kung saan sa Good Friday ay nag-aayuno tayo. Kasi yung paghiwalay natin, humiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan natin. And yung kamatayan ng Panginoon Kristo, yun yung muling nagdugtong ng ating ugnayan sa Diyos. Nung dumating ang Panginoon Kristo, idinugtong niya ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, di ba? Memorize na marami yan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun lang. Dalawa lang talaga yung pag-aayuno natin. Hindi na katulad nung dati na kapag nagkasala ka, kailangan mo mag-ayuno bilang tanda na pagpapakita ng iyong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Sa atin, what you need to do is go to Sacrament of Reconciliation. Lalo na ngayong Holy Week, mga kapatid. Yan. Kasi wala na There is no chance na iniwan tayo ng Panginoon, tayo yung umiiwan sa Kanya. At sa pag-iwan natin sa Kanya, yan yung panahon na siguro ipakita natin yung remorse natin sa ating mga pagkakasala. Pumunta tayo mag-ayuno tayo, then go to Sacrament of Reconciliation. Pero, let us take note na sa pag-ayuno natin is gawin natin yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6. Na sa pag-ayuno natin, kinakailangan ay linisin natin yung mukha natin, naliligo tayo, maayos yung mukha natin, hindi alam ng iba. At gawin natin yung sinasabi sa Isaiah chapter 58, yung mga bagong panuntunan ng pag-ayuno. Hindi na hypocrisy. Hindi na kapaimbabawan, mga kapatid. Talagang kapag ginawa natin with all sincerity of heart. At ang pag-ayuno, alam niyo, nakakatulong, mga kapatid. Ako nakaranas na ako mag-ayuno ng halimbawa. Nakaranas na ako dati mag-ayuno ng 7 days. Pero nung panahon kasi na yun, talagang hirap din kasi ako. Naghirap din ako noon. Hirap ako noon, nung panahon na yun. Kaya nag-ayuno ako 7 days, mga kapatid. Sa una at 2 araw, liquid lang. Liquid lang talaga, walang no solid foods, mga kapatid. Sa una at 2 araw, medyo magsistruggle ka. Ang hirap, mga kapatid. Parang ang hirap. Subukan nyo. Pero dapat kung gagawin niyo yan, i-make sure yung health niyo maayos kasi baka delikado Ang-consult muna kayo sa Pero ang gagawin mo habang nag-ayuno ka is continuously reading the Bible, prayer, yan. After mga 3 days, mga kapatid, makasurvive ka na sa tinatawag na hirap na yung kalooban mo. Pagdating ng mga 3 days hanggang 7 days, wala na, kayang-kaya mo na. Pero of course, hindi ka dapat 3 days na try ko po. Pero 7 days, sabi niyo, Mystery of Faith. Pagdating ng 7 days, after 3 days, wala na. Naramdaman mo ang ayos na lang pakiramdam mo. Nagawa ko naman yun, Mystery of Faith. Kasi nung panahon na yun, sabi ko sa iyo, naghirap ako na lay off yata ako sa trabaho noon during that time. Ang trabaho ko dati, malapit lang doon sa boarding house ko. So, ngayon, at the same time, kinakailangan, i-google mo na rin yung before ng breaking of your fast. Kasi, yung delikado 14 days. Mayroong ganon. Mayroong ganon. May iba nga, 40 days daw Pero kailangan, i-purify mo yung intentions mo.
Baka kahit sabihin mo nung gaano katagal yung fasting mo, kung yung intentions mo, yung motibo mo is mali, ano yun, walang sinasabi doon sa Isaiah 58, ginugutom nyo lang ang inyong sarili. So sa breaking fast, sa pagbe-break ng fast mga kapatid, is i-google nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Kasi baka mamaya mabigla kayo at instead na makatulong yung fasting nyo, ay hindi makakatulong. So sa akin dati nagawa ko yun na nung panahon na hirap ako, pero at the same time, na-purify ko rin naman kasi nagpipray ako. Siguro dulot na rin nagawa ko yun dahil talaga naghirap ako noon. And then, nung nag-fast ulit ako tinry ko ulit ng 7 days, mga kapatid, ang hirap mag-fast ng 7 days, lalo na kapag may mga kasama ka sa bahay. Kaya nga, di ba, ang fasting ng Panginoong Kristo sa wilderness na nag-fast eh. Ang hirap, nakaranas ulit ako ng isang beses na nag-fast ako ng 7 days. Ang hirap kasi maraming tukso. Kakain na sila, tatawagin ka, my goodness. Yun, parang ikalawang yugto doon din na try ko yung 3 days lang. Ngayon, di na ako nagpa-fast. Siguro yun nga, kung mag-fast man tayo, dapat i-purify natin yung intentions natin. Hindi na katulad nung sinasabi sa mga Parisiyo na nagiging hypocrisy yung kanilang ginagawa. Sa atin lang ipakita natin yung kapakumbabaan natin kasi ang tanda ng pag-ayuno is kapakumbabaan sa harapan ng Diyos din eh. Iba kasi maglalagay ka ng abo, ipapahiya mo yung sarili mo, di ba? Try to imagine, ipapahiya mo yung sarili mo, and then magsusuot ka ng sako, and then higa ka sa abo, magsasalampa ka sa abo. Yun yung kanilang tanda ng kanilang pag-ayuno, pagsisisi. Sa atin, ikututuo yung ating pagsisisi, we are obliged or we are required to go to confession, to the sacrament of reconciliation, makipagkasundo tayo sa Diyos. Yan, mga kapatid. And then, sign of your mourning, na before ka bago ka magkumpisal is pumunta ka, bago ka bago ka magkumpisal is mag-ayuno ka muna. Ayan. And then go to the sacrament of reconciliation kasi magiging walang saysay yung pag-aayuno mo kung hindi ka pupunta sa sacrament of reconciliation kasi yun yung totoo at tamang pagkikipagkasundo natin sa Diyos through sacrament of reconciliation. Tandaan natin yung mga verse, di ba? 2 Samuel chapter 12, verses 1 to 14. And then, yung 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Saka John 20, 21 to 23. At yung sinasabi pa doon sa Isaiah chapter 1, verse 18. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, handa kong patawarin ang mga iyan. At doon din sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and willing to forgive our sins. At sinasabi din sa James chapter 5, confess your sins to one another. Ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ipahayag natin ang ligtas ng ating kasalanan, doon na tayo sa pari. Kasi sila, yung may karapatan, magbigay sa atin ng absolution. At ma-assure natin na hindi ilalabas yung ating mga kasalanan kasi may tinatawag nilang code of secrecy or seal of secrecy, mga kapatid, na once ilabas nila yan, pangalanan ka nila, ilabas nila yan, they can be excommunicated, mga kapatid. So yan, mga kapatid, na yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Yan, kaya nga sana makiisa tayo, lalo na ngayon, Fridays of Lent. Let us abstain from meat every Fridays of Lent. Actually, sa US ka, Mystery of Faith mga faithful Catholics dun, every Fridays, they are not eating any kind of meat sa US. Yung mga tapat na Katoliko, And then, dito sa atin, every Fridays of Lent lang, kung minsan di pa natin magagawa. Kaya nga, may adobo kami kagabi Ayun, dami pang natira. Sige, rep na lang muna yan, Sabado na lang natin kainin. Di ba? Yun, mga kapatid. Okay, maybe this by now sa sa Ebanghelyo ngayon.
Meron ba? Kung siguro isa sa pag-uusapan natin na ang wag kayong padala. Ang siguro isa sa isali natin, wag kayong padala sa sinasabi ng iba na wala naman sa Biblia yun. True, nailatag na natin yan sa Biblia, mga kapatid. At mga sinasabi ng lalo na ngayon, di ba? May way of the cross tayo, Friday. Pagdating ng Friday, may way of the cross tayo. Yun nga ang sinasabi natin, nasa way of the cross natin. Kahapon nabanggit ko na rin to. Di ba, sa Brother John, anong istasyon yun? Yung pagpahid ni Santa Veronica yung berang ni Veronica sa Panginoong Jesucristo, anong station yun? Okay. Station of the Cross. Sandali, hanapin natin sa Station of the Cross. Ang ganda very doon sa Station of the Cross, maganda yan yung pagnilayan, mga kapatid. Isingit natin sa pag-uusap natin. Doon kahapon, ay nabanggit na rin natin yung mga kapatid. Station number 6, Veronica wipes the face of Jesus. Yan. Mga umpisal man hindi sabihin na pag nakakausap ka naman. Ayaw ko lang gagawin nila yan, Brother John. Sa station number 6, mga kapatid, of course, kung titingnan natin sa Bible, wala ito Sa station number 6, yung Veronica wipes the face of Jesus sa station number 6 sa Station of the Cross. Veronica wipes the face of Jesus. So hindi to nakasulat sa Biblia. Pero meron tayo nito, mga kapatid. Kasi kaya nga meron tayong tinatawag na oral tradition at saka yung tinatawag na oral tradition, mga kapatid. Kaya nga sinasabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, ang sinasabi doon, hold fast to the tradition that were handed down to you. So, according to tradition, na alam nyo ba na si Santa Veronica ay pinahiran niya ng towel niya ang mukha ng Panginoon Jesucristo. Ayan. Itong part na ito ay nagpapatunay na talagang ang Panginoong Jesucristo ay nangitim. That is why, yun nga, binanggit na rin natin ito, ulit-ulit nating bangitin kasi palaging ulit-ulit itong inatake ng iba nating mga kapatid. Alam nyo dati, itong station number 6 that Veronica wipes the face of Jesus and then the face of our Lord Jesus Christ reflected, nag-appear yung mukha ng Panginoon Jesucristo sa towel na ipinunas ni Santa Veronica. Alam nyo kung bakit nag-appear? Ako dati, iniisip ko, that was a miracle. That was a miracle. Wow, what was a miracle? Pero kung pag-aralan mo at pagnilayan mo, it was not. It was not a miracle, mga kapatid. Bakit? Bakit nag-appear yung mukha ng Panginoon Jesucristo? Mag-experiment ka. Try to have an experiment. Magbuhos ka rito ng liquid sa mukha mo. Then try to do this. Ganituhin mo yung towel. Then titingnan mo. Mag-appear yung mukha mo doon. Bakit? Because of that liquid that is in your face, mga kapatid. The same what happened doon sa station number 6 that Veronica wipes the face of Jesus and then the face of our Lord Jesus Christ appear on the towel. So ang akala ko dati, that was a miracle. But because nag-appear yung mukha ng Panginoon Jesucristo sa tower ng Veronica, because of the blood that is flowing from His face. Dahilan dun sa
sa crown of thorns, mga kapatid. At kung bakit meron tayo pinahintulot ng Panginoon na meron dito tayo, nagkaroon tayo ng black Nazarene, hindi dahilan sa mga Hudyo ay itim. It is because of the blood that flows from the face of Jesus, na habang naglalakbay sa papuntang Golgota ay nangitim yun, natuyo yun at nangitim. Binugbog ka ba naman? Hindi ka mangitim? Subukan mo ulit mag-experiment. Experiment number 2. Diba, yung dugo. Sabi ko sa inyo, magbuhos kayo ng liquid dito sa mukha nyo, then ilagyan nyo ng towel. Isalampak nyo yung towel yung ganon. Mag-a-appear yung mukha nyo. Sa akin nga, Brother John, it was not a miracle. It is because of the blood. Subukan nyo. Experiment number 2. Kung bakit maitim ang Panginoon Kristo, meron tayong black Nazarene. Pinahintulot ng Panginoon yan. Bakit? That was a reality. Based on reality. Alam niyo kung bakit? Dahil nga doon sa dugo. Sabi ko sa inyo, try nyo yung experiment. Maglakay kayo ng liquid sa mukha nyo. Buong mukha nyo, then magpawid kayo ng towel na ganito. Mag-appear yung mukha nyo sa towel. Experiment number 2. Para maniwala ka na talagang nangitim ang Panginoon Kristo. Subukan mo, experiment number 2. Subukan mo magpabugbog dyan sa mga tao sa kanto. Yung buong mukha mong pabugbog ka. Then hintayin mo after na ka mabugbog, how many hours? Kung hindi ka mangitim. Di ba? Kasi yung mga dugo na yun, mamuo yun eh. Alam natin yan. Nakakita na mga tayo ng mga black eye, di ba? Black eye. Okay? Nakakita na tayo ng mga taong na black eye. Yan. So talagang nangitim ang Panginoon Kristo dahilan doon sa bugbog at dahilan doon sa dugo na natuyo sa kanyang mukha, mga kapatid. That is why we in the Catholic Church, we have this black Nazarene. Kaya nakakaawa yung mga tao na para bagang hindi nag-iisip na lalo na itong mga taong ito, actually, they are using the name of the Lord Jesus Christ in their church. Pero nakuha nila, nalaitin ang black Nazarene. Yung black Nazarene, ito'y pumapatungkol sa Panginoong Kristo. Ang black Nazarene, ito'y pumapatungkol sa paghihirap ng Panginoong Kristo, carrying the cross, going to Calvary. Kaya nagawa pa rin nilang lait-laitin. Of course, kaya nga binanggitin natin na kapag diboto ka ng black Nazarene, yet until now hindi ka nagbabago ng buhay, hindi ka nagbabago ng buhay, mga kapatid, is parang iniinsulto mo ang Panginoong Kristo. The reason why He suffered, it is because of our sins. But if until now you are continuously doing sins, ay sayang lang yung pagdidibusyon mo sa black Nazarene. Yan, mga kapatid, ang reality. Na kapag nagde-devotion ka sa black Nazarene pero hindi ka nagbabagong buhay, ibig sabihin, hindi mo talaga naintindihan yung ginagawa mo o hindi mo inintindi. Okay? Dalawa yung natin Dalawa yung yung sinasabihan natin. Yung mga taong inuusig or iniinsulto yung black Nazarene. Ay, may mga, alam mo yung gumagamit pa yung mga nagsasabi niyan, mismo yung mga taong yan ay mga naggumagamit ng pangalan ng Panginoon Kristo. Ano yung Nazarene? Yun yung nugnog. Di ba? Parang hindi gagamit ng utak. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinasalad ko kayo, gumawa kayo ng eksperimento. Magbuhos kayo ng liquid sa mukha. O di kaya talagang aktualin nyo. Gumawa kayo ng crown of thorns na tinik. Isalpak nyo sa ulo nyo. Okay. Okay. Gumawa kayo ng crown of thorns, then subukan yung salpak sa ulo nyo. Di ba? Then tingnan nyo kung ano mangyari. Then, pangalawang eksperimento,
ah, magpabugbog para malaman nyo kung talagang totoong mangitim. Diba? So yung mga kapatid, talagang totoong nangitim ang Panginoon Kristo because sa bugbog. Kaya nga, yan yung inilalarawan ng Black Nazarene. Kaya isang katangahan or isang kamangmangan na itong mga kapatid natin, mga separated brethren natin, is ihahambing nila ang imahe ng Nazareno sa imahe ng guyang baka na ginawa ni Aaron para sa mga Israelita doon sa Exodus chapter 32. Kung ihambing mo ang imahe ng guyang baka at ng Nazareno at idetalye mo kung ano ba yung baka, ihambing mo versus doon sa Nazareno. Di ba? Isang kamangmangan yun na ginagawa nila yun, mga kapatid. At isang kalapastanganan sa Panginoon. Kasi ang Black Nazarene ay naglalarawan ng paghihirap ng Panginoon Kristo para sa ating kasalanan. Kaya nga even simbolismo patungkol sa Panginoon na hindi natin dapat niyuyurakan. Meron nga dati, di ba? Meron kaming every Good Friday dati. Matagal na yun, matagal na. Martial ako noon. Nagmamartial kami ng mga kalalakihan bago iniikot namin yung cross. May pinapasan kaming cross mula doon sa pinakamalayong chapel namin. Then dadalhin namin yan doon sa may way of the cross namin. Dadalhin namin na sa parokya namin. May isang martial doon na matanda na. Yung cross na walang image naman parang ginawa niya parang espada. Matanda na ha. Yung cross wala naman siyang image, kaso lang ginasiwas niya ganun. Alam mo, sinaway ko at ginawa sa kanya. Bakit? Cross. Pag sinabing cross, ano kagad ang maisip natin? It's about our Lord Jesus Christ. So tapos gaganon-ganunin mo lang? Kahit walang image yun ha, try to imagine. So ibig sabihin, mga simbolismo or mga bagay na pumapatungkol sa Panginoon Kristo ay never natin dapat gawing katatawanan or gagawa tayo ng mga kalapastanganan. Kasi it refers to our Lord Jesus Christ, pumapatungkol ito sa Panginoon Kristo. The same way, especially, ang Black Nazarene, pumapatungkol sa Panginoon Kristo na nakapasan sa krus, na dadalhin yung krus sa Golgotha, ipapako siya para sa ating mga kasalanan. Then gagawin mo lang katatawanan, nugnog, ang Diyos nyo, negro, mga ganon. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay talagang hindi na ginagamit ng utak nila ng malaya. Kasi kung ginagamit nila ang utak nila ng malaya, they will never magsasalita ng ganun, mga kapatid. Yun nga, binigyan ko kayo ng example. Yun na yung ganun, yung sa akin, yung matanda, winasiwas yung cross na wala namang image. Big deal sa akin yun. Kasi, when we talk about cross, kaagad ang kasunod dyan, Jesus. Di ba? Tapos, yung iba nating mga kababayan, pagdating na may kapiyastahan ng Black Nazarene, is ihambingan nila doon sa baka, sa guyang ginto. Exodus chapter 32. Di ba? So, hindi nila naintindihan. Kung ikaw professor, ikaw ay estudyante, di ba? Ito ginagawa ito ng mga professor Halimbawa, baka. Write down, halimbawa, baka sa blackboard. Write down everything about cow. Sige nga, kung matatalino ka, di ba? I-write down, enumerate nyo yun. Sasabihin ng professor, write down everything about cow. Ganun lang. Kumakain ng damo. Mahal ang karne. Matibay sa init.
Ano pa ba? I-enumerate. Di ba? May mga teacher na ganun. Then, ilagay natin ang picture ng picture, pagbalagay natin, di ba? Ipopost yung blackboard yung picture ng cow. Then, write down everything about cow. Then, ipopost yung Black Nazarene, image ng Black Nazarene. Kapag makita mo yung Black Nazarene, sigurado ako katakot-takot na mga words ang maaari niyong mailalagay. Kung gagamitin niyo ng malaya yung utak niyo na hindi kayo nagpapa-impluwensya dun sa mga nagtuturo sa inyo. Sige nga, Black Nazarene. Anong pwede mo may sabi? The portrayal of Jesus suffering. Way of the cross. Going to Calvary. Crucifixion. Forgiveness of sins. Separation from God. He was beaten for our sins. Di ba? Isaiah chapter 53. John chapter 3 verse 16. John chapter 1 verse 29. Hebrew chapter 9 verse 22. Romans chapter 6 verse 23. 1 Samuel chapter 2 verse 25. Psalm 49 verse 7 to 9. Di ba? Marami kang maisusulat. Tapos yung mga kapatid natin, ikukumpara nila sa baka ang imahe ng Black Nazarene. Ewan ko kung anong utak meron kayo. Alam mo ang dahilan kung bakit? Alam nyo bakit ang dahilan ganyan sila? Kasi because of their misunderstanding of Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Yun lang yun. Pero tingnan nyo mga kapatid, yung mga intellectual na mga, halimbawa ito si Brother Dwayne Cartuano dito sa atin. Siya yung lagi kong ini-example. Alam nyo kung gusto nyo talaga magkuhan mga kapatid, yung titingnan nyo yung may alam. Kaya lagi kong i-example dyan lagi na nila babalikan yung Exodus chapter 20. Yan yung dahilan kung bakit ganun sila, hostile or against kung ano-ano yung pinagsasabi nila. Because dahilan doon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Kasi ang akala nila mga kapatid, ay lahat ng imahin ay pinagbabawal ng Diyos. At lahat ng mga imahin ay maituring na Diyos-Diyosan. Kaya ganyan sila magtrato sa Black Nazarene. Hindi na nila pinapalawak yung utak nila. Kumbaga saan ikinulong nila yung utak nila doon sa Exodus chapter 23 to 5. At saka yung Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Yun lang, doon lang sila nakapokus. Pero hindi nila tiningnan yung ibang parte ng Biblia. Tingnan mo kung gaano sila nalinlang ng kanilang mga pastor. Doon lang sila nakapokus sa Exodus chapter 23 to 5. Yan yung pinaka-base argument, mga kapatid, at saka Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Hindi na nila tinitingnan doon. At bakit hindi sila nagtatanong? Bakit pagdating doon sa Numbers 21, 4 to 9, Exodus chapter 25, verse 18 to the following, 1 King chapter 6, Ezekiel 41, 17 to 19, hindi na nila tinitingnan yun. Hindi nila nireconcile yun. So you see? So there is a problem sa kanilang interpretation, sa kanilang pag-intindi. Ikinulong lang nila yung sarili na doon sa Exodus chapter 20. Hindi nila binalawak ang kanilang pagbabasa, mga kapatid. Kaya kung titingnan nyo, kung gusto nyong maintindihan yan, pakinggan nyo yung mga dialogue about it, mga kapatid. So, sino yung paniniwalaan mo? Yung mga matatalinong nakakaalam ng original language ng Biblia? Or sila na
ang naintindihan, ang nababasa lang nila yung Exodus chapter 20. Yan mga kapatid. Sana maintindihan natin. Yan. Obvious, Brother John, because they don't know how to interpret the Bible. Obvious, Brother John. Kaya nga sila ganun, dahil hindi nga nila naintindihan. Wala sa kanilang vocabulary yung tinatawag na how to reconcile passages in the Bible that seems to be contradicting. Hindi nila ginagawa yon. How can they reconcile the passages in the Bible that seems to be contradicting? Hindi nila ginagawa yon. Kapag hindi nila i-set aside nila, then doon lang sila mag-stick do sa part na yun, which is wrong. Kaya nga maraming mga naliligaw because of that way ng kanilang pagbabasa. They are not reconciling it. Ang ginagawa nila pag pinaglalaban-laban nila ang banal na kasulatan, which is not. One of the reason why we believe that the Bible is the Word of God because of its unity. It's not contradicting with each other. If it seems na they are contradicting, then you need to reconcile. How to reconcile this? What does it mean? What does it really means, mga kapatid? Ano ba talagang kahulugan ito? Bakit ganito to? Bakit dito sa Exodus chapter 20, 3-5 ay sinabing bawal? Pero pagdating doon sa Exodus chapter 25, 18-22, Numbers 21, 4-9, 1 Kings chapter 6, Ezekiel 41, 17-19, ay meron din namang sinabing gawin. So therefore, balikan mo ngayon yun. What does it mean? Magtatanong ka ngayon yung critical approach. What does it mean? Kasi sa original na teksto pala, ang ipinagbabawal na gawin ay yung mga larawan ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, si Baal, si Astarte, si Dagon, si Molech, si Asherah. Those are the names of idols mentioned in the Bible. So yun mga kapatid. Okay, so maybe that is by now. Masakit man sa damdamin, pero yung oras natin ay 7:17 na. So, shalom. Maybe that is by now. Maraming salamat sa dalawang nag-share. Brother June. Hindi mo reconcile dahil 3 months lang, pastor, na kwarta na. Tama yun, Brother June. Dito sa TikTok may nakita ako eh. Mayroon para sa tithe na box. Mayroon para sa offering. Mayroon pang other offering. Basta ilang box yun, parang 4 yata. Nasa harapan. Different types of offering. So, maraming salamat sa lahat ng nag-likes, nag-share. Si Pamrak, si Cristita de la Cruz, Sister Amy Victorio Vings, 81, John Mark Medina, Mystery of Faith, saka si Brother June. Si Brother Romy, baka kasi hindi ko alam kung kailan nililibing yung kanyang kapatid. Kapatid niya yata yung Yumao. So, nakikiramay kami sa iyo, Brother Romy Nunez. And then, maging sa nag-likes, 1.5k likes. Sana talagang 1.5k yan. And then, yung hindi mo nag-tap ng screen, pero andyan sila na kinoconsider nila na pakinggan tayo. Lalo sana yung mga kapatid natin na mga Katoliko. Lalo ng Friday ngayon, kapag may madaanan tayong simbahan, ang gawin natin, di ba may mga madaanan tayong simbahan, i-mention natin yung ginabanggit sa Way of the Cross. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. Yan, yun yung natin. And then, ako naman, doon sa may shrine, parang diocesan ba yun? Or the diocesan shrine, archdiocesan shrine doon sa may Silo Circle. Kapag dumaan ako doon ay nire-recite ko yung part ng Chaplet of Divine Mercy, yung Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal Lord, have mercy on us and the whole world. Hanggang sa makatampas ako doon. Then, Eternal Father, I offer you the body, blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son in atonement for our sins and those of the whole world. Then, yung for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world.
Pagkalampas ko dahil magkuhan ako ng intensive. Everyday yun, tuwing dadaan ako doon. Dumadaan ako doon every afternoon. So sinasama ko yun, pinipray ko yun. Then pagkalampas doon, saka ko ulit i-volume yung cellphone ko. So ginagawa ko yun mga kapatid. So ngayong Friday na to, halimbawa kung hindi man tayo makapag-Way of the Cross, maganda siyang devotion mga kapatid. Or personal pagdating sa gabi. Or yun yung gawin nating prayer. Lalo na pag Friday, baka mamaya gagawin namin. Or pwede rin gawin. Instead na rosary, yun yung i-replace mo. Yun yung Way of the Cross. Or di kaya habang nagbabiyahe ka, pagdaan mo sa simbahan, i-recite mo yun. I-open mo sa cellphone mo yung or di kaya yung Divine Mercy na part ng Divine Mercy na chaplet. O di kaya yung sinasabing, we adore you, O Christ, and we bless you. Because of your holy cross, you have redeemed the world. Yan, pwede yun mga kapatid. So maybe that is right now. Ingatan nawa tayo at pagpalain ng Panginoon. Gabayan niya tayo at nubayan, Panginoon. Gabayan at nubayan. Ligtas sa mabigat mga pagsubok, sa mabigat mga karamdaman. Ligtas sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, at sa mga bagay na beyond our control. At pag ginawa ng Panginoon, yung mga humigit na nangangailangan, kasama ng asawa ni Brother Calix, Mr. Mary Grace Guzman, deliverance sa mga taong kinasama ko sa FER, at ganoon din ang prayer intentions ng bawat isa. Shalom that is by now mga kapatid. May God keep us safe and sound sa araw nito. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, signing off, my dear brothers and sisters.